Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Lucio. Taong 1980. Probinsya ng Jensan. Kakatila pa lamang na malakas na ulan. Subalit ang magkapit bahay na Ronnie at Buboy, hindi maawat-awat sa kanilang pagtatalo. Buong sityo na ang nabulabog sa pag-aaway ng dalawa, na kahit ang kapitan ng barangay ay walang nagawa. Halos lahat ng tanod ay naroon. Ngunit hindi umubra ang naglalakihang katawan ng mga ito. Walang pinakikinggan ang dalawa kundi ang galit lamang sa isa't isa. Ano ba? Gusto nyo bang iparating pa natin ito sa munisipyo at ipakulong ko kayong dalawa? Madadaan naman ito sa usapan. Bakit hindi nyo pag-usapan na lamang? Yung magaling mong mamamayan ang patigilin nyo kamo. Siya lang naman yung bukod tanging paulit-ulit na nagsisimula ng gulo eh. Nananahimik kami ni Nanay Doning dito. Pero yung si Buboy, gusto talagang manggulo eh. Abay, totoo naman. Aswang yung nanay mo. Nakita ko siya kagabi. Nasa silong namin. Nagkakasakit na ang nanay ko dahil sa nanay mong halimaw. Lintik na matandang yan. Mas lintik yung nanay mo. Pati ikaw. Mabuting tao ang nanay ko. May problema man siya sa pag-iisip pero hindi siya halimaw. Mas kayo pa nga yung halimaw eh. Tama na. Tama na. Magsitigil kayong dalawa. Walang aswang dito, Buboy. Ano bang pinagsasasabi mo? Kapitan, mismong mga mata ko na nakakita. Aswang yang si Doning. Nagkukunwari lang siyang baliw pero ang totoo, isa siyang aswang na mamamatay tao. Sa galit ni Ronnie, sinugod niya si Buboy at walang kung ano-anong pinagsusuntok. Mabilis kumilos ang mga tanod at kagad pinaghiwalay ang dalawa. Sa galit ng kapitan ay kiniladkad sila papunta sa munisipyo. Samantala, napamura si Lucio na nanonood mula sa bintana ng bahay. Nainis sa biglaang paghinto ng pangyayari. Natutuwa na sana sa nakikitang bakbakan. Ngunit ngayon, wala nang mapanood. Ay nako, sayang naman. Wala na tuloy tayong panoorin. Astig na sana ng galawan ni Ronnie. Ito talagang si Kapitan. Kahit kailan panira eh. Oy Lucio, ikaw ha. Ginawa mo ng katatawanan yung mga kaguluhan dito sa lugar natin. Nakita mo naman kung gaano kaseryoso yung nangyayari. Ginawa mo pang katuwaan. Wala ka na ba talagang magawa sa buhay mo? Isa ka pa eh. Pareho lang kayo ni Kapitan Julio. Mga panira. Mahinang wika ni Lucio. Ngunit nadinig pala ito ng kapatid. Kaya nakatanggap ito ng kaltok mula kay Leandro. Umayos ka ha. Puntahan mo na nga lang si tatay sa bundok. Kaninong umaga ka pa inutusan na tumulong sa paguling. Pero pagiging tsismosong inuuna mo. Kalalaking tao mo eh. Nye, palibhasa kasi. Wala kang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Hindi na talaga ako magtataka kung mamaya. Puro katanong dahil nahuhuli ka na sa mga ganap. Diyan ka na nga. Nye, mukha mo. Ang tanda-tanda mo na. Umaasta kang bata. Bilisan mo nang pumunta ng bundok. Paniguradong pauwi na si tatay sa mga oras na to. Sobrang bagal mo eh. Pahabol na sigaw ni Leandro.
Mas lalo pa itong nainis nang humarap ito sa kanya at pinagbelatan pa ito. Dali-dali naman siyang dumampot ng bato ngunit hindi na naabutan. Ang kambal ay parehong 25 anyos na mga sandaling yun. At sa murang edad, maagang nahubog sa lihim na karunungan dahil ang dalawang lolo, mga ama ng parehong magulang ay mga antingero. Noong nasa pangangalaga pa lamang sila ng mga ito, walang ibang itinuro kung hindi paano puksain ang mga nilalang na may masamang balak sa mga tao, lalong-lalo na ang mga aswang. 2 beses na ding naisama sa panunugis ang magkapatid. Ngunit nang malaman ng mga magulang, hindi na sila pinayagan, pinauwi at inilayo sa mga lolo. Labag sa kalooban ng kambal ang nangyari. Napamahal na sila sa ginagawa at nais mahubog ng gusto sa lihim na karunungan. Subalit hindi rin nila kayang suwayin ang mga magulang. Napilitan na lamang sila at nagpakabuti bilang mga anak. Ngunit dahil likas na maloko si Lucio, palagi itong nasesermona ng ama. Tignan mo nga naman ang batang ito. Mag-aalas 5 na eh. Kaninang umaga pa kita inutusang pumarito. Tapos na ako sa pag-uuling. Ano na naman ba ang ginawa mo sa bahay? At napakatagal mong pumunta rito. Natulog lang, tay. Bakit ba kasi ako yung inutusan ninyo? Alam nyo naman na, ang tamad-tamad ko eh. Hoy, wag mo kong maganyang-ganyan ha. Mabuti pa si Leandro. Marami nang nagawa. Nakapaglaba, nakakuha na ng panggatong, at nakapamalengke pa. Ikaw, anong nasimulan mo? Ang laki-laki ng katawan mo, Lucio eh. Gamitin mo naman para mapakinabangan. Buhatin mo ang 2 sako at ihatid kay Mang Moises. Ayusin mo ha. Bayad na yan. Ang bigat naman. Tapos ang layo. Dapat may sahod din ako ah. Kahit kailan talaga. Saan ka ba nagmana? Hindi kikilos kapag walang suhol. Bilisan mo na nga lang ang paghatid. Sa bahay tayo mag-usap. Dalian mo na. Kapag ikaw inabutan ng alas 7, malilintigan ka sa akin. Oo na po, tay. 2 sako lang. Kayang-kaya to ng kalahating oras eh. Basta yung pera ko, tay ah. Sigaw ni Lucio. Ngunit hindi na nadinig pa ng ama na nakalayo na. Napangiti na lamang siya nang makita ang nakapastol na kalabaw ni Mang Dencio sa unahan. Kinuha niya ito. Itinali ang balsa at kinarga ang 2 sako ng uling. Iramin muna kita ha. Isasauli naman kita mamaya eh. Ikaw na din yung magsabi sa amo mong hiniram kita ha. Tara na. Pinalo niya ang puwet ng kalabaw gamit ang lubid. Lumakad ang hayop at minagtas ang daan papunta sa bahay ni Mang Moises. Pagkarating sa tahanan ng matanda, kagad niyang binagsak sa lupa ang 2 sako. Hinintay ang paglapit nito. Kausap pa ng matanda ang naglalako ng prutas. Habang tinititigan niya ang lalaki, napakunot na lamang ang noo nang makaramdam ng pag-init ng dibdib. Nang kapkapin, hindi na maiwasang pagdudahan ang katauhan ng manlalako. Ngunit bago pa niya ito makumpronta, nakalapit na si Mang Moises at nakalayo na ito. O Lucio, anong problema? Tingin ka ng tingin sa manlalako ah. Gwapo ano? Kagad namang napakunot ang mukha ni Lucio nang madinig ang biro ng matanda. Maayos pa yung mga mata nyo ah. Pero ang labo pagdating sa pagpuna. Ang pangit kaya anong manlalakong yun?
Tapos sasabihin nyo gwapo. Kulang yata kayo sa tulog, Manong eh. Ito naman, kung makapagsalita, akala mo kung sinong mas nakakatanda. Ikaw kahit kailan palagi mo nakakalimutang dalhin ng kabutihang asal ano. Yan na ba ang uling ko? Pakipasok na lang sa kusina. Hindi ko mabubuhat eh. Walang problema. Basta may bayad ah. Ang bigat niyan tapos 2 sako pa. Aba, o siya, dalihan mo na. Ako ang negosyante. Pero mukhang sa'yo lang ako malulugi ah. Binayaran ko na ang tatay mo niyan eh. Ay nako. Abutenga ang ngiti ni Lucio matapos makatanggap ng 10 piso mula kay Mang Moises. Kagad niyang ipinasok sa kusina ang 2 sako ng uling. Ngunit natigilan siya ng may maamoy. Tinignan niya ang buong paligid. Maliban sa mga kagamitang kusina, wala namang kahina-hinala sa lugar. Ngunit merong matinding pag-alingasaw. Kilala niya ang ganitong amoy kaya't sinamantala ang pagkakataon. Habang walang nakatingin, isa-isa niyang sinuri ang mga gamit ngunit laking gulat nang may kumalabit. Kamuntikan pa nitong mahampas ng kawali ang taong yun. Uy, ano ba? Nanggugulat ka naman eh. Magsalita ka habang nasa malayo pa. Hindi yung tahimik na lalapit. Tapos mangangalabit bigla. Sino ka muna, iho? Ngayon pa nga lang kita nakita dito sa pamamahay ko. Ngayon nga lang din kita nakita eh. May reklamo ba ako? At isa pa. Tinitigang mabuti ni Lucio ang babae mula ulo hanggang paa at pabalik. Pakurap-kurap lamang din ito habang hinihintay ang muli niyang pagsasalita. Isa pa. Sino ka ba para sabihing pamamahay ko? Kabit ka ba ni Mang Moises? Yung galing ng Maynila. Kung ikaw nga, peke pala yung balita eh. Ang sabi nila maganda. Mukha ka namang mas mabuti pang umalis na nga lang dahil paggabi na. Paalam po ha. Wika ni Lucio at nagmamadaling umalis. Bago makalayo sa tahanan, muli niyang nilingon ang bahaging kusina at napailing na lamang sa nalaman. Pagkarating naman ng bahay, nakaabang na si Leandro sa kanya. Ang galing mo talaga eh, no? Sinong nagsabi sa'yo na kunin mo yung kalabaw ni Mang Densyo? Alam mo bang natataranta yung matanda kakahanap ng alaga niya? Nakarating na yata yun sa kabilang barangay eh. Oh, bakit galit na galit ka? Hiniram ko lang naman saglit. At sinuli ko na rin. Naitali ko na pabalik doon. Ikaw kaya ang itali ko. Hoy Lucio, umayos ka. Pati si tatay hindi na alam kung paano ka didisiplinahin eh. Kayo lang naman yung grabing makapagbigay ng reaksyon eh. Saka na kayo magalit kung kinatay ko yung kalabaw. Hindi naman ah. Pumasok ka na nga ng bahay. Dahil ikaw ang kakatayin ni tatay. Inutusan ka rin pala na ipasok yung panabong pero hindi mo ginawa. Sana naman natin hahanapin yun ngayon gabi. Ngunit hindi pinakinggan ni Lucio ang sinabi nito at dali-daling nagsalita. Hindi ba usap-usapan na may kabit si Mang Moises na galing Maynila? Nakaharap ko yung babae kanina eh. Hindi ako pwedeng magkamali. Isa yung aswang. Halata naman eh. Naaamoy ko rin yung samyo niya. Ang tindi ng pag-alingasaw. Natigilan si Leandro. Nagdadalawang isip na paniwalaan ng kapatid. Sa pagkaloko nitong taglay, nahirapan siyang maniwala. Subalit hindi rin may tatanggi ang husay nito sa pagtukoy kung sino ang aswang. Lucio, nadidinig mo ba yung sarili mo? Ang ganitong bagay ay hindi na pwedeng gawing biro.
Nakita mo naman si Buboy kanina eh. Pinaghihinala ang aswang si Aling Duning. Tignan mo ang sinapit. Dinala ng munisipyo. Kaya ikaw kung hindi ka sigurado, huwag mo nang sabihin sa akin. Paano kung sigurado ko? Maniniwala ka ba? Tutulungan mo ba ako mapalaya sa lugar natin ng halimaw na yon bago makapangbiktima? Hoy Lucho, masyado ka nang nilamon sa itinuro nila lolo sa atin. Baka nakakalimutan mo. Pinatigil na tayo ni nanay at tatay sa gawaing yon. Kapag nalaman nilang nagkaka-interes ka ulit, malalagot ka dun. Sabihin mo nga, Leandro, naduduwag ka na ba? Hindi dahil sinabi nila nanay at tatay, hindi na natin pwedeng gawin. Baka nakakalimutan mo ang sinabi nila lolo sa atin. Ngayong may alam na tayo sa lihim na karunungan, kaya wala nang dahilan para isa walang bahala ang mga kasama namang nilalang na yan. Buhay natin mga tao ang nasa peligro, kaya pag-isipan mo. Yan, diyan ka magaling. Lalabas lang yung pagiging magalang mo kapag may gusto kang gawin. Lucho, saka mo na isipin ang bagay na yan. Kapag may matibay ng ebidensya na aswang nga yung kabit ni Mang Moises, at kilala mo rin yung manong na yun, di ba? Dating kriminal at hindi siya magdadalawang isip na kalabitin ng gatilyo. Diyan sa ulo mo kapag nagpakalat ka ng balita. Laban sa kalaguyo niya na wala ng katotohanan. Pag-isipan mo rin yan. Wika ni Leandro bago iniwan ang kambal. Napabuntong hininga na lamang din si Lucho. Nang sumapit na ang oras ng kanilang hapunan, nanibago si Tatay Tiago dahil sa pananahimik ng dalawang anak. Nasanay ito na kahit sa hapag, nagbabangayan ngunit ngayon ay daig pa ang sementeryo sa sobrang tahimik. Palipat-lipat ang tingin niya sa dalawa at napansing wala talagang balak na magsalita kahit isa sa kanila. Pinukpok niya ang kutsara sa tasa na lumikha ng ingay. Napatingin sa kanya ang mga anak. Ano na naman ang pumasok dyan sa isip ninyo? Ang tahimik ka. Huwag niyong sabihing may binabala kayong dalawa. Ano na namang kalokohan yan? Tatay, kilala mo ba yung kabit ni Mang Moises? Aswang yun. Aray ko, ang sakit ah. Wika ni Lucho matapos mahampas ng kutsara sa ulo. Kaya pala ang tahimik mo dahil yan ang iniisip. Lucho, tigilan mo na yan. Ikaw naman, Leandro, anong dahilan ng pananahimik mo? Huwag mong sabihing pareho kayo ng iniisip. Pagbubuhuling ko talaga kayo. Masakit lang ho yung ngipin ko, tay. Si Lucho na lang po yung ibuhol nyo. Puro kalokohan yung iniisip niyan eh. Tapos na akong kumain. Mauuna na rin ako magpahinga dahil maaga pa bukas sa bundok. Umayos kayong dalawa ha. Ayokong makakarinig ng ingay mula sa inyo. Kahit ngayong gabi man lang. 25 anyos na kayo at umayon kayo sa edad. Minsan naiisip kong kulang yata kayo sa buwan nung pinanganak lalo ka na, Lucho. Tatay naman, magpapaalam na nga lang, ang dami pang sinasabi. Wika ni Lucho. Kahit nadinig ito ni Tatay Tiago, hindi na lamang pinansin dahil hindi na gusto ng ingay. Nang ang kambal na lamang ang naiwan sa kusina, nagsimula na ang kanilang bangayan. Uy Lucho, wag mo nang ipilit pa yung gusto mo. Wala kang basihan kaya manahimik ka na nga lang. Paano kung ayoko? Leandro, alam mo kung anong klase ang natutunan natin kina lolo. Sa tingin mo ba, nagkamali ako ng hinala sa babaeng yon? Kung magkaganon man, sa tingin mo ba hindi ako nakinig sa mga itinuro nila lolo?
Sagutin mo nga ako. Lucio, delikado dahil hindi lamang aswang ang makakalaban mo, maging ang dating kriminal na si Mang Moises. Sa tingin mo ba, hayaan ka lang niya sa binabalak mo? Sa oras na matunugan niya yan, may baril nang nakatutok sa ulo mo. Mamili ka, kaligtasan o kamatayan. Mamili ka rin. Pananahimik o kaligtasan ng lahat ng tao sa lugar natin. Alam mo kung paano kumilos yung mga aswang. Mas animal pa kaysa kriminal. Si Mang Moises pwede nating kumbinsihin. Ang kabit niya, pwede nating patayin. Iligpit sa tahimik na paraan para hindi niya matunugan ano. Kahit ano pang sabihin mo, Lucio, mas makikinig ako kay tatay. Tama na. Alam mo naman ang nangyari kay nanay, hindi ba? Kaya nga ito na nga yung punto. Kung tutugisin natin yung kabit ni Mang Moises, magsusunod-sunod na yun. Malalaman natin kung sino pa ang aswang sa lugar na to. Maging ang animal na pumatay kay nanay. Hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung sino ang nilalang na yun. Kumilos na tayo para... Talaga bang hindi kayo titigil? Anong sinabi ko? Huwag ninyong pairalin yung pinagmamalaki niyong natutunan mula sa mga lolo nyo. Nawala na ako ng asawa at ayokong mawala ng anak. Makinig naman kayo. Akin na. Nagulat ang dalawang magkapatid dahil buong akala nila nakatulog na ang ama. Iyon pala ay nakikinig lamang sa kanila. Nang hindi pa rin sila kumilos sa hinihingi, ito na mismo ang lumapit at isa-isang hinablot mula sa kanilang leeg. Ang nakasabit na mutya. Tatay naman, amin na yan. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang kunin yan. Tatay, huminahon po kayo. Huwag naman nating paabutin sa ganito. Kayo ang nagmamatigas. Huwag niyo kong masisi kung bakit ko ginawa ito. Nagsisisi na ako kung bakit pa namin naisipan ng nanay niyo na iwanan kayo sa mga lolo niyo. Ito tuloy ang napala ko. Konsumisyon dahil sa katigasan ng inyong ulo. Sa tingin niyo ba, mga bayani kayo na pwedeng humarap sa mga halimaw na yan sa labas? Huwag kayong ilusyonado. Pumasok kayo sa kwarto. Tulog. Ang laki-laki nyo na pero kinakailangan pa rin kayong disiplinahin na parang mga bata. Pumasok na kayo. Naunang pumasok ng kwarto si Leandro. Sa kanilang dalawa ni Lucio, siya lamang naman ang bukod-tanging sumusunod kagad samantalang hahanap pa ng pagkakataon ang isa para humirit. Tatay, akin na ang mutya. Sa amin yan binigay nila lolo. Kaya may karapatan kaming pangalagaan yan. Sige ka. Kapag yan uminit bigla, pati ikaw sasabog. Oo nga. Sabi ko nga papasok na eh. Napayuko na lamang si Lucio matapos makitang masamang nakatitig ang ama sa kanya. Tumigil na rin sa kadaldalan bago pa mapalo ng anumang bagay na madampot. Pagpasok ng kwarto, doon ipinagpatuloy ang hinaing. Ito talagang si tatay. Kahit kailan walang suporta sa atin eh. Umahanap na nga tayo ng paraan para mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ni nanay. Ganito pa yung gagawin sa atin. Leandro, ikaw yung mabait sa ating dalawa eh. Baka kaya mong kumbinsin si Hoy, nambubuso ko na naman ba sa kapitbahay natin? Natigilan si Lucio matapos makitang nakatingin sa kapitbahay si Leandro. Lumapit din ito at nakiusyoso. Hindi ko alam. May pagkabastos din pala tong kapatid kong mabait, no? Nakakabigla. Wika ni Lucio sa sarili. Nang makita ang anak ng kapitbahay na naliligo sa labas, kagad naman siyang sinuntok ni Leandro.
Hoy tanga, hindi si Maricar yung tinitignan ko. Yung halimaw yung pinagmamasdan ko. Tinignan ni Lucio ang itinurong direksyon ni Leandro na nasa hindi kalayuan. Mga ilang metro mula sa kinatatayuan ng naliligong kapitbahay. Nakatayo doon ang isang aswang na anumang oras aatake sa babaeng walang kamalay-malay. Tignan mo na. Sabi na sigurado kung ang kabit yan ni Mang Moises. Manahimik ka. Paano kung may makarinig sa'yo? Malaking gulo yung aabuti natin dyan sa bibig mong walang preno eh. Wika ni Leandro habang mariing tinakpa ng bibig ng kapatid. Nagwala naman ito at kinagat pa siya. O sige, ano naman ngayon? May aswang. Tutunganga na lang ba tayo? Tara na! Kinaladkad ni Lucio si Leandro palabas. Naging maingat din upang hindi matunugan ng ama ang kanilang gagawin. Kanya-kanya sila sa pagkuha ng itak at saka nagmamadaling lumabas. Dumaan sila sa bahagi kung saan mayabong ang mga halaman. Dahan-dahang lumapit sa kinalalagyan ng aswang. Ngunit bago makarating, huminto ng pigilan ni Leandro ang naunang kapatid. O anong plano mo? Sa tingin mo ba may laban tayo sa aswang na yan? Gayong wala sa atin yung mutya. Malalagay lang sa peligro ang mga buhay natin. Mag-isip ka ng mabuti. Sa todo ng pananalita mo, huwag mo sabihing naduduwag ka. Saka ka lang ba tatapang kapag suot mo yung proteksyon na yun? Leandro, dalawa tayo. Kaya sigurado ako madadaig natin yung isang yan. Tignan mo. Nawala na. Ang dami mo pa kasing satsat eh. Tara, hanapin na natin, hindi pa yung nakakalayo. Wala nang nagawa si Leandro kundi sundan ng kapatid na nauna nang lumakad. Binaybay nila ang daan habang hinahanap ng paningin ang aswang. Nang walang makitang bakas, dumiretso sila sa bahay ni Aling Flores. Hindi na sila nakakatok dahil bukas ang pinto at pareho silang natigilan matapos makita ang nakahandusay na dalaga. Si Maricar na kanina lamang ay naliligo sa likuran ng bahay. Ang leeg nito ay may bakas ng pagbao ng kuko kung saan lumabas ang maraming dugo. Sugatan din ang tiyan ng dalaga at nagtamo ng maraming kalmot. Nang sundan nila ang yapak sa kawayang sahig papunta sa bintana, nagmamadali silang lumabas para sana habulin ang nilalang. Subalit wala na silang naabutan. Wala na ang aswang. Hahanapin pa sana ngunit hindi na rin nagawa pa. Nang makitang paparating si Aling Flores na may buhat-buhat pang malaking nigo galing sa paglalako ng panindang kakanin sa bayan. Magandang gabi sa inyo mga iho. Anong atin at naparito kayo sa bahay ko na may dala pang mga itak? Nawala ang ngiti ng matanda nang makita ang patalim na hawak ng dalawa. Nagsimula na rin itong magtaka nang makita ang ekspresyon ng kanilang mga muka. Maricar, anak, nandiyan ka ba sa loob? Maricar! Patawad po, Aling Flores. Pero wala na po si Maricar. Nilusob po ng aswang at hindi po namin naabutan. Kaagad nanlumo ang matanda matapos makita ang anak na nakahandusay at naliligo sa sariling dugo. Sa lakas ng pagagulgol, nabulabog ang ibang kapitbahay lalong-lalo na si Tatay Tiago na nagmamadaling lumabas nang malamang wala sa bahay ang dalawang anak. Dali-dali pa nitong nilapitan sina Leandro at Lucio sabay hila palayo. Teka, bakit kayo nasa labas?
Bakit may dala kayong itak? Halos lumuwa na ang mga mata ni Tatay Tiago sa panlalaki habang palipat-lipat na nakatingin sa dalawang anak. Bakit hindi kayo makasagot? Ang sabi ko kanina, matulog na kayo pagkatapos ng gawaing kusina. Pero bakit kayo nandito? Anong ginawa nyo? Tatay, may nakita kaming aswang. Gusto naming itaboy pero ito yung naabutan namin. Hindi namin... Hindi nyo nagawa dahil wala naman talaga kayong magagawa. Pumasok na kayo. Sabing pasok. Tara na, Lucho. Bago pa sumabog sa galit si tatay, huwag ka nang magtangka. Halika na. Hinila ni Leandro ang kapatid papasok ng tahanan. Kanya-kanya naman silang sika para maitago sa paningin ng mga taong nagsilabasan ng kanilang tahanan para makiusyoso sa nangyayari. Naghintay na lamang sila sa pagbalik ng ama upang magtanong kung anong naging ganap sa kabila. Lucho, Leandro, magmula sa oras na ito, hindi na kayo lalabas ng bahay. Subukan nyo lang sumuway. Ipapadala ko kayo sa bundok kasama ang rebelde niyong tsuhen. Manahimik ka na, Leandro. Wala nang lalabas sa ating dalawa. Dito lang tayo sa bahay para hindi maipadala sa bundok. Ayokong makasama yung isang mamamatay tao na si Tio Alberto eh. Kunot noong napatingin si Leandro sa kapatid na ngayoy nakahiga na sa higaan at nagkukunwaring tulog. Tatay, bakit naman po aabot sa ganito? Ano po bang nangyari sa labas? Mabuti at naitanong mo yan, Leandro. Ang nangyari sa labas, ito lang naman ang sinabi ni Aling Flores. Kapag hindi nahanap ang aswang na pumatay sa kanyang anak, kayong dalawa ang mananagot dahil kayo lamang naman ang naabutan sa tahanan nila kung saan namatay ang dalaga. Gulat na napatitig si Leandro sa ama. Napabalikwas naman ng bangon si Lucho. Teka lang, tay. Bakit naman kami ang nasisi? Wala kaming ginawang masama. Hindi kami ang pumatay kay Maricar. Aswang ang pumatay sa kanya. Sa tingin nyo ba may maniniwala sa inyo? Paanong hindi kayo ang paghihinalaan? Gayong may dala pa kayong itak. Maging ang mga kapitbahay, ganon din ang sinabi. Sa inyong dalawa mapupunta ang sisi. Halos pumutok na ang mga ugat sa leeg ni Tatay Tiago sa sobrang galit. Wala na itong pakialam kung maririnig ng kapitbahay ang malakas niyang boses. Hindi nagsalita ang kambal dahil hindi nabalak pang dagdagan ang galit ng ama. Napaigdad pang pareho matapos ihambalos pagsara ni Tatay Tiago ang pinto ng kwarto. Hayaan na muna natin si tatay. Lalamig din ang ulo niyan. Saka na lang natin siya kausapin ulit. Alam naman niyang wala tayong kasalanan eh. Hindi tayo masamang tao. Yung mga kapitbahay, kapag kung ano-ano yung sinasabi nila, huwag ka matakot. Ako ang haharap sa kanila. Wala naman tayong ginawa eh. Gusto pa nga nating makatulong. Pwede ba, Lucho? Tama na. Galit na si tatay. Pinagbintangan pa tayo sa nangyari. Ano pa bang gusto mo? Kasalanan ko rin to eh. Kung sana hinayaan na lang natin, hindi tayo aabot sa ganito. Ang duwag mo talaga eh. Makasarili. Hindi ka karapat dapat na bigyan ng mutyang itatangan. Dahil dyan sa pagkatao mong duwag at hugas kamay. Nagtiwala pa naman si Lolo sa'yo. Tapos ganyan ka pala. Tama nga siguro si tatay. Itigil mo na yung pagiging manunugis ng aswang. At kalimutan ng lahat ng natutunan mong lihim na karunungan. Dahil isa kang duwag. Wika ni Lucho. Matapos sabihin ang katagang yun, tumalikod sa gawin ni Leandro dahil sa galit.
hindi niya rin maintindihan ng kapatid sa ipinapakitang kilos ngayon. Kung dati-rati, ito pa ang nangunguna sa pumumuksa ng aswang noong nasa pangangalaga pa ng lolo. Ibinuntong hininga na lamang niya ang isiping yun. Samantala, sunod-sunod na buntong hininga ang nahugot ni Leandro. Hindi niya gusto ang nabitawang mga salita dahil napamahal na sa gawaing itinuro ng mga lolo. May takot na sa kanyang puso magmula nang bumalik sa pangangalaga ng ama. Nasaksihan niya mismo ang pagkamatay ng ina sa kamay ng aswang. Wala itong nagawa ng mga sandaling yun. Dahil sa panghihina kaya ngayon, ayaw na sana niyang madawit pa sa anumang pangyayaring may kinalaman sa nilalang. Ngunit nahihirapan ito dahil sa kapatid na gustong-gustong ituloy ang tungkulin. Urong-sulong na ang pagpapasya kumpara dati, natuwid at dire-diretso. Kinabukasan, muli na namang nabulabog ang buong sityo nang makabalik mula sa munisipyo sina Ronnie at Buboy. Nagkasundo matapos manatili ng ilang araw doon. Akala pa ng lahat, magiging maayos na ang dalawa, ngunit pagkauwi, muli na namang umarangkada ang kanilang pag-aaway. Hoy, nasan yung nanay mong aswang? Sigurado ako na ang nanay mong pumatay kay Maricar. Wala namang ibang aswang dito eh. Pwede ba, Buboy? Nag-usap na tayo sa harapan ni Mayor na hindi mag-aaway tapos ngayon sisimulan mo na naman. Tigil-tigilan mo na ang nanay ko. Dahil naroon na siya sa pasilidad. May diferensya lang ang utak niya pero hindi siya aswang. Nagbabaliw-baliwan ka mo. Hindi mo may pagkakaila, Ronnie. Alam mo rin na aswang ang nanay mo eh. Bakit pinagtatakpan mo ang isang halimaw? Balang araw ikaw rin ang bibiktimahin yan. Kaya ngayon pa lang, dapat i-dispatcha mo na. Hayop ka. Wag na wag mong pagsalitaan ng ganyan ang nanay ko. Wika ni Ronnie. Sinugod ng suntok si Buboy. Kagad muling lumapit ang mga tanod at nagatid sa kanila. Pinaghiwalay at parehong ginawaran ng hampas ng batuta. Mga animal, kakauwi nyo lang mag-aaway kagad kayo. Malinaw na pagkasunduan nyo sa munisipyo. Tapos magiging ganito lang pala. Baka gusto yung ibalik ko kayo doon. Parehong natahimik si Buboy at Ronnie. Patuloy naman sa pagsermon ang tanod. Nang tumagal, pinapasok na sila sa kani-kanilang mga tahanan. Natigil ang away sa labas at nagsimula naman ang sa loob ng tahanan ni Leandro at Lucio. Leandro, kung tama si Buboy, baka isa talagang aswang yung ina ni Ronnie. Ang sabi may diferensya sa utak, di ba? Baka isa siyang burokang aswang eh. Kunwari baliw, pero halimaw talaga. Yan ka na naman sa kakaganyan mo eh. Hindi mo ba talaga susundin si tatay? Huwag ka nang maraming sabi-sabi dyan. Tama na, Lucio. Kung gusto mong manahimik, ikaw na lang. Basta ako, hindi ako papayag na walang gagawin. Paninindigan ko ang binitawang salita ko kina lolo. Na anuman ang mangyari, hinding-hindi ako mananahimik na lang. Tumayo si Lucio. Nagpunta sa kwarto ng ama. Kagad itong naghalungkat sa mga gamit. Sumunod naman si Leandro at tumigilan pa ang kapatid. Anong ginagawa mo, Lucio? Pati ba naman mga gamit ni tatay gagalawin mo? Hinahanap ko lang yung mutya ko. Kukunin ko na yon dahil kailangan sa panunugis. At sinong manunugis? Walang lalabas ng bahay na ito. Naiintindihan mo ba? Malinaw na sinabi sa atin yun ni tatay. Kung duwag ka, dito ka na lang sa bahay. Diyan ka naman magaling eh.
ang maging sunod-sunuran. Leandro, alam mo sa sarili mo na isa itong tawag ng tungkulin. Pero ano, mananahimik ka lang. Parang sinasabi mo na lang na binaliwala mo na ang lahat ng mga itinuro nila lolo. Kailanman, hindi ko binaliwala ang itinuro nila lolo. Tama rin naman si tatay eh. Huwag na tayong mangialam dahil wala na tayo magagawa sa Walang magagawa kung walang gagawin. Gusto mong mahuli yung aswang na pumatay kay nanay, di ba? Eh di kumilos ka na. Napatigil si Leandro sa sinabi ng kapatid. Meron ka bang plano? Kung meron, saan ka naman magsisimula? Magmanman ang paligid. Hindi na natin kailangan pumunta sa malayo para maghanap dahil yung aswang na mismo ang lalapit. Sigurado kung ang halimaw na pumatay kay nanay at yung pumatay kay Maricar ay iisa lang. Kaya ngayon, malaki ang galit ni Aling Flores sa atin dahil tayo ang naaktuhan sa tahanan niya noong gabing yon. Sa burol tayo maghihintay dahil sigurado kung babalik ang aswang. O sige, tutulong ako pero alang-alang sa pagkamit ng hustisya sa pagkamatay ni nanay. Nasa kaba ni tatay ang mutya natin. Nakita akong doon niya itinago. Nagmamadaling hinila ni Lucio ang kaba ng ama na nakatago sa ilalim ng higaan. Binuksan niya ito gamit ang susing nakasabit sa dingding. At nang mabuksan, abutenga ang pagkakangiti pagkakita ng kwintas na tangan. Kagad niyang iniabot kay Leandro ang isa at isinabit sa leeg. Ngayon, tama na muna ang pagkaduwag. Hanapin na natin yung aswang na yan. Dahil wala si Tatay Tiago sa tahanan, sinamantala ng magkapatid ang pagkakataon. Nagpunta sila sa bahay ni Aling Flores kung saan nakaburol ang anak nito. Mangilan-ngilan lamang ang naroon na mga sandaling yon. Pero sapat na ang mga tingin para husgahan ng dalawa. Nang lumapit pa kay Aling Flores, sisi ang bumungad sa kanila. At ang lakas ng loob niyong magpakita rito. Gayong kayo ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Aling Flores, alam nating pareho na aswang ang pumatay kay Maricar. Kita naman sa mga bakas na naiwan sa katawan niya. Hindi po ba? Huwag po kayo mag-alala, Manang. Makakaganti rin tayo sa aswang na yan. Sa ngayon, hihilingin lang namin na huwag ninyo kaming pag-isipan ng masama. Huwag nyo kaming pagmukaing kriminal dahil wala kaming kasalanan. Saka ko lamang gagawin yan kapag may naihirap na kayong aswang sa akin. Yung aswang na sinasabi niyong pumatay sa anak ko. Abay, oo naman. Ihaharap talaga namin siya sa inyo. Maghintay lang po kayo. Nanatili sa burol ang kambal upang makiramay. Hindi naman naiiba sa kanila si Maricar. Naging kalaro ito noong kabataan at nanatiling magkaibigan hanggang sa kahuli-hulihang araw ng kanyang buhay. May parte sa kanila na nagsisisi dahil hindi nagawang iligtas ang kababata. Bakit ba naman kasi sa gabi pa naligo? Ayan tuloy, naabutan ka ng aswang. Inis na wika ni Lucio habang nakatitig sa kabaong nagawa lamang sa kahoy at plywood. Uy, Patay na nga yung tao eh. Sisisihin mo pa talaga? Hindi naman niya alam yung mangyayari. Ito rin kasi si Aling Flores. Alam na delikado na sa panahon natin. Matagal pa uuwi galing sa paglalako. To talagang matandang to. Kung patuloy ka sa pagrereklamo mo dyan, mabuti pa sigurong umuwi na tayo bago pa malaman ni tatay na lumabas. Lucio, saan ka na naman ba nagpunta?
Nagmamadaling tumayo si Leandro upang sundan ng kapatid na bigla na lamang nawala. Nagpunta sila sa likuran ng tahanan ni Aling Flores kung saan direktang nakikita ang bahay ni Ronnie sa hindi kalayuan. Saradong-sarado ito at halatang walang katao-tao. Ngunit laking gulat nila nang makita ang ina nitong may diferensya sa utak. Nakaupo ito sa silong at nang mapatingin sa kanilang gawi, nagmamadaling umalis. Tignan mo, Leandro. Hindi talaga ako nagkakamali. Nag-init din ang tangan mo, hindi ba? Kumpirmadong aswang ang nanay ni Ronnie. Hayaan na muna natin sa ngayon dahil may araw pa. Mamayang gabi na natin tugisin kung kailan lalabas ang pagiging halimaw niya. Ibig sabihin, tama nga si Buboy. Pero bakit ngayon lang napansin ang tangan natin na may aswang tayong kapitbahay? Bakit hindi pa noon? Naaalala mo ba yung sinabi ni Lolo? Ang burokang lahi ng aswang. Merong proteksyon para hindi madaling maamoy ng anumang pangontra ang kanilang pagkaaswang. Pero ngayon, mukhang nakalimutan siguro ang proteksyon. Kaya natunugan ng mutya natin. Hayaan mo lang siyang matarantang tumakbo. Sa mga palad din natin babagsak ang isang yan mamayang gabi. Wika ni Lucio. Habang nakatitig sa matandang natatarantang tumakbo palayo habang palingon-lingon sa kanila. O sige, ayoko rin namang tumugis ng aswang na nasaan yung tao pa eh. Mas mabuti na yung nasaan yung halimaw para sigurado. Umuwi na muna tayo. Maya-maya padating na si tatay. Itago mo ng mabuti ang tangan mo kung ayaw mong makuha niya ulit. Umuwi ang dalawa sa tahanan. Sakto namang nakapasok ay dumating si Tatay Tiago. Upang hindi mahalata, kagad silang kumilos sa gawaing bahay. Pagsapit ng gabi, dumarami ang tao sa tahanan ni Aling Flores. Nakikiramay. Gusto sana nilang pumunta ngunit dahil kay Tatay Tiago, hindi sila makalabas. Ako nang makikiramay doon. Mainit ang ulo ni Aling Flores sa inyo. Bagay nga mga kapitbahay na nakarinig sa usapang kayo ang naabutan sa bahay noong gabing namatay si Maricar. Ako na ang gumawa ng paraan para malinis ang pangalan ninyo. May uling sa likod. Yun na lamang ang pagkaabalahan nyo. Isilid ninyo sa plastic. Tigis ang kilo bawat isa. Ayusin nyo. Nang tuluyang makalis ang ama, nagmamadaling lumabas sina Leandro at Lucio para magawa ang iniutos. Hindi naman nagtagal na ngalahati na sila sa gawain dahil isang sako lang naman lahat ng uling. Sa kalagitnaan nito natigilan si Leandro matapos maaninag ang isang anino sa hindi kalayuan. Pabalik-balik ito ng lakad na parabang nagdadalawang isip sa binabalak. Nang mapansin ni Lucio ang kanyang tinitignan, dito na sila kumilos. Pustahan, nanay ni Ronnie. Ano nga pala yung pangalan ng halimaw na yun? Duning yata eh. Ewan ko, hindi ko alam. Paano mo naman nasabing siya yan? Galawan pa lang eh. Tumayo ka na dyan bago pa makatakas ang hayop na yan. Sabay silang napadampot ng patalim. Tumingin muna sa paligid bago lumakad. Siniguradong hindi makikita lalo na ng kanilang ama. Pagkarating sa unahan, kung saan nila nakita ang nanay ni Ronnie, plinano nilang maigi ang gagawin. Ako nang unang lalapit Maging alisto ka, Leandro. Dahil kung sakaling aatakihin niya ako, kumilos ka kagad. Wala na tayong dapat sayanging oras. Ito na ang huli at katapusan ng isang yan. Matapos yung sabihin ni Lucio,
Dahan-dahan na itong lumapit sa kinalalagyan ng aswang. Nasaan yung tao pa ito at panay ang tingin sa tahanan ni Aling Flores. Kaya't pumabor kay Lucio ang pagkakataon. Itinutok niya ang talim ng itak sa leeg na matanda. Nagulat naman ito at nagsimulang manginig. Ang galing mo talagang umarte, Manang. Tama nga si Buboy. Nagbabaliw-baliwan ka lang. Pero pasensyahan na lang tayo. Wala ka nang kawala sa amin ngayon. Matapos mo mga biktima ng kasityo natin, may gana ka pang magpakita? Saka anong proteksyon ang meron ka? Bakit hindi namin kagad nalaman ng kapatid ko na isa kang aswang? Sumagot ka! Idiniin ni Lucio ang itak. Napatuwid naman ng tayo ang matanda. Nang mapansin ni Leandro na nagdurugo na ang leeg nito, dali-dali siyang lumapit at inawat ng kapatid. Kumalma ka, Lucio. Huwag kang magmadali. Hindi naman na yan makakawala sa atin eh. Talagang hindi na. Dahil papatayin ko na siya ngayon. Tangkasa ng tatagain na ni Lucio ang matanda. Subalit humarang si Leandro. Nagulat ito sa ginawa ng kapatid at kamuntikan pang mataga. Ano ba, Leandro? Umalis ka nga dyan. Huwag mong sabihing naaawa ka sa aswang na yan. Lucio, hindi siya ang aswang dito. Pakiramdaman mong maigi yung tangan eh. Hindi si Aling Duning ang kalaban dito, kundi ang isang yon. Itinuro ni Leandro ang kabila kung saan may nakita pang anino. Malakas ang turo ng tangan nila sa bahaging yun. Habang tinitig ng maigi, naging malinaw sa kanila na isa itong aswang. Teka, paanong hindi ang matandang to ang aswang? Kung ganon, sino ang isang yan? Hindi natin malalaman kung dito lang tayo. Puntaan natin. At saan kayo pupunta? Ang sabi ko, pumunta kayo sa likod at asikasuhin ng uling. Hindi ang gumawa ng kung ano-ano. Uwi! Sabing uwi! Tapos na namin yung uling, tay. Ngayon, hayaan niyo muna kaming umalis dahil may tutugising kaming aswang. Abat, susubayin niyo kong dalawa. Ganun ba? Sa tono ng pananalita ni Tatay Tiago, napigilan ang dalawa. Kapag ganung tono na ang ginamit ng ama, alam nila ang susunod na mangyayari. Ipapadala sila sa bundok at mamumuhay kasama ang tiyuhing rebelde. Dahil parehong hindi yun gusto, sumunod sila. Hindi na rin naman nila makita yung aswang sa kabila. Marahil nakaalis na matapos nilang malingat sa usapan. Pagka-uwi ng tahanan, hindi mapakali ang kambal. Nalito ang mga ito dahil napatunayang hindi aswang si Aling Duning. Tignan mo na, Lucio. Dire-diretso ka kasi. Muntik na tuloy tayong magkasala. Ano lang plano mo ngayon? Tutugisin mo pa rin ba ang nakita nating aswang? Eh bakit naman hindi? Sigurado ko na nandito lang sa lugar natin yung aswang na yon. Teka, yung kabit ni Mang Moises. Sinabi ko sa iyo na aswang siya, di ba? Muntik na nating makalimutan. Ay nako, yan ka na naman eh. Kung sino-sino namang tinuturo mo tapos mamaya hindi pala. Hindi, Leandro. Huli na talaga to. Kapag nagkamali tayo dito, titigil na ako kaya halika na. Alamin natin. Dahil sa pangulit ni Lucio, muli silang lumabas. Ngunit hindi natuloy nang makitang nagkausap sina Mang Moises at ang kanilang ama. Naging maayos ang usapan ng dalawa. Base sa ngitian ng mga ito,
Ngunit nang makitang papalapit ang kalaguyo na matandang negosyante, biglang nagbago ang ekspresyon ni Tatay Tiago. Dito nagtaka sina Leandro at Lucio. Malinaw nilang nakikita ang malalim na paghinga ng ama. Senyales ng pagpipigil ng galit. Makalipas lamang ang ilang sandali, natigil ang usapan. Nagmamadaling pumasok sa loob ang magkapatid nang makitang papalapit ang ama. Buiset, sa dinami-rami ng pwede niyang makilala, ang babaeng yun pa talaga. Hindi na sila nagtanong dahil kilala nila ang tinutukoy nito. Si Mang Moises, na naging matalik na kaibigan ng ama. Hindi na lang sila madalas nagkikita at nag-uusap sa ngayon. Bakit po, tatay? Anong meron sa babaeng kinakasama ni Mang Moises? Napatingin si Tatay Tiago sa mga anak. Hindi makasagot. Nangingibabaw ang paninikip ng dibdib buhat sa pag-alala ng nakaraan. Wala. Huwag yun ang pansinin pa. Marami lang pumapasok sa isipan ko kaya ganito. Magsitulog na kayo. Gabi na rin. Siya po ba yung aswang na pumatay kay Nanay, Tay? Habang tumatagal, napagtanto ko na kamukha ng babaeng yun yung aswang na umatake kay Nanay noong gabing yun. Tama po ba ako? Lucio, kita mo nang wala sa kondisyon si tatay para pag-usapan yan. Huwag muna ngayon. Hindi. Sagutin mo ko, Tay. Tama po ba? Ang babaeng yun po ba ang pumatay sa asawa mo? Sa nanay namin? Kapag sinabi kong oo, anong gagawin niyo? Papatayin niyo ba siya? Tutugisin katulad ng itinuro ng mga lolo ninyo? Siyempre po, Tay. Dahil walang ibang kabayaran ng aswang na pumatay kay nanay, kundi kamatayan lang. Madiing wika ni Lucio. Diretsyong nakatitig sa mga mata ng ama. O sige, patayin niyo ang babaeng pumatay sa nanay ninyo. Maging si Leandro ay nagulat sa sinabi ng ama. Ngunit nang makita ang emosyon sa mga mata nito, siya na mismo ang nauna sa paglabas. Kagad namang sumunod si Lucio at dumiretso sila sa burol kung saan naroon pa ang babae. Naghintay sila ng pagkakataon. Nang magpaalam na ito kay Mang Moises na mauuna sa pag-uwi. Dali-dali nila itong sinundan. Katulad ng inaasahan. Hindi sa bahay ang punta nito, kundi sa ibang tahanan upang makapangbiktima. Tignan mo nga naman. Walang takot ang pesting to. Malapit lang sa burol ang bahay na gustong biktimahin. Maraming tao. Leandro? Anak ng tatay. Nawala ka agad ah. Napatingin si Lucio sa paligid sa paghahanap ng biglaang pagkawala ng kapatid. Naalerto ito nang makitang lumapit sa babaeng nag-anyong aswang. Nagmamadali na rin dahil sa kanilang dalawa. Mas maalam ito sa pakikipaglaban. Si Lucio ay may pagkamabagal at minsay malamya ang kilos. Saktong nakalapit siya ay tangka ng kakalmuti ng nilalang si Leandro. Mabuti na unahan niya. Nagawang mataga diretso sa muka. Sa lalim ng sugat ay nagwala ito na naging dahilan upang maagaw ang atensyon ng lahat. Tatakas na sana ito, ngunit hindi na hinayaan ng magkapatid. Sinigurado nilang wala ng kawala at tinaga ng tinaga. Hindi naman nangialam ang mga taong nanonood. Sa halip ay inengganyo sila na patayin ng nilalang. Dahil sa sigaw nila, nadagdagan ang lakas ng loob nila Lucio at Leandro para tuluyang mapatay ito.
Makalipas lamang ang 1 minuto, humandusay na lamang sa lupa ang aswang at wala ng buhay. Aba, magagaling pala itong mga anak mo, paring Tiago. Tignan mo nga naman, naitumba nila ang aswang. Mabuti nga dahil kung hindi tayo ang mapapatay. Hoy tanda, ang lakas ng loob mong magsalita. Gayong may kasalanan ka rin dito. Kung hindi mo dinala sa lugar natin ang pesting to, hindi na sana nadagdagan ng biktimang namamatay. Ang aswang na ito lang naman, siya ang pumatay sa nanay namin, ang nambiktima sa pamilya ni Buboy, at ang pumatay sa anak ni Aling Flores na dinadamayan natin ngayon. Saglit na natahimik ang lahat, lalo na si Mang Moises. Napilit iniintindi ang nadinig. Oo, Mang Moises, ang aswang na ito, ang kinakasama mong babae. Minsanan ka na nga lang magmahal sa isang aswang pa na naging dahilan kung bakit namatayan ang sityong to. Inawat din naman kagad ito ni Leandro. Hindi na rin nakapagsalita si Mang Moises dahil kung ano-anong salita na ang binabato ng mga tao sa kanya. Napilitan na itong umalis dahil napag-initan ng lahat. Hinding-hindi ko malilimutan ang aswang na ito. Siya ang umatake sa nanay niyo noong gabing yon. Wala na tayong dapat ipag-alala patay. Patay na ang isang yan. Nabigyan na natin ng hustisya ang pagkamatay ni nanay at ng iba pa nating kapitbahay. Hanga din ako kay Mang Moises na kaya nang tumabi sa isang halimaw. Kadiri. Pagpasensyahan niyo na rin kung napagsalitaan ko kayo. Alam ko namang kaya niyong gawin pero natatakot ako na baka bumaligtad ang pangyayari at kayo ang mawala sa akin. Pero hindi kami trinador ng pagkakataon. Magtiwala lang kayo sa amin, Tay. Tignan mo, napatay namin. Kami pa. Magmula ng gabing yon, dahil sa nangyari, unti-unting inalis si Tatay Tiago ang takot para sa mga anak at sinimulang intindihin ang natutunan ng mga ito mula sa lihim na karunungan. Ngunit hindi niya mapigilang mangamba kapag nasa labas sa mga anak. Ngunit sinigurado naman ni Leandro at Lucio na walang mangyayaring masama sa kanila hanggat hawak nila ang mutya at magkasama silang dalawa. Walang laban na hindi nila mapagtatagumpayan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.